Magandang araw sa inyo mga katakyut, sabay-sabay tayong makinig at matakot sa sunod na kwento para sa inyo. Pero bago po ang lahat, ako po ay nakikisuyo sa inyo na mag-subscribe, like, share at huwag kalimutang pindutin ang notification bell below para lagi kayong updated sa mga latest videos ko po. Maraming salamat. Ang lihim sa Unit 13B. Si Carlos ay isang estudyanteng bagong lipat sa Maynila upang mag-aral sa kolehiyo. Dahil sa kagustuhan niyang makatipid sa oras ng biyahe, nagdesisyon siyang maghanap ng tirahan malapit sa kanyang eskwelahan. Sa kanyang paghahanap, nakakita siya ng isang murang unit sa isang kondominium na malapit lamang sa kanyang paaralan. Sa paglipat ni Carlos sa kanyang bagong unit, napansin niyang tila luma na ang gusali. Gayunpaman, hindi na niya ito inintindi sapagkat mas mahalaga sa kanya ang mababang upa at ang pagiging malapit nito sa eskwelahan. Ang kanyang unit ay nasa ika-13 palapag, katabi ng isang unit na may nakasulat na 13B sa pinto. Sa unang gabi pa lamang ni Carlos sa kanyang bagong tirahan, narinig niya ang isang mahihinang iyak mula sa kabilang unit. Dahil sanay na siya sa mga problema ng mag-asawa, hindi na niya ito pinansin at nagpatuloy na lamang sa kanyang mga gawain. Habang tumatagal, lalo pang lumalakas ang iyak mula sa Unit 13B. Isang gabi, nagdesisyon si Carlos na kumatok sa pintuan ng 13B upang tingnan kung may kailangan ng tulong. Ngunit sa kanyang pagkagulat, walang sumasagot at tila wala naman tao sa loob. Nakaramdam siya ng kaunting kaba, ngunit binaliwala na lamang ito. Lumipas ang mga linggo at patuloy ang pag-iyak na naririnig ni Carlos tuwing gabi. Nagsimula na siyang hindi makatulog ng ayos dahil dito, kaya't nagdesisyon siyang magtanong sa kanyang mga kapitbahay tungkol sa Unit 13B. Ayon sa mga matatandang nakatira sa kondominium, matagal nang bakante ang Unit 13B. Ang huling nangupahan dito ay isang bagong kasal na mag-asawa. Nalaman ni Carlos mula sa isang matandang residente na naganap ang isang trahedya sa unit na iyon. Ang asawa at anak ng lalaking nakatira doon ay pinatay ng mismong padre de pamilya at mula noon walang sino man ang naglakas loob na manirahan sa unit na iyon. Bagamat may kaunting takot na naramdaman, pinilit ni Carlos na huwag magpadala sa kwento. Ngunit sa paglipas ng mga araw, lalong lumakas ang mga iyak at ingay na naririnig niya at dumating sa puntong tila wala na siyang magagawa kundi umalis. Isang gabi habang nakahiga si Carlos, narinig niyang muli ang pag-iyak. Sa pagkakataong ito, nagdesisyon siyang magmatapang at pumasok sa Unit 13B. Kinuha niya ang ekstrang susi mula sa administration office ng gusali ng walang paalam at dahan-dahang binuksan ang pinto ng Unit 13B. Sa kanyang pagpasok, bumungad sa kanya ang isang madilim at malamig na silid. Ang mga pader ay may bakas ng luma ng mga kalendaryo at larawan. Napansin niyang may isang kwarto na nakasarado pa rin. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at doon niya nakita ang isang kwarto na tila hindi na ginagalaw sa matagal na panahon. Bigla siyang nakarinig ng isang malakas na sigaw mula sa kanyang likuran. Paglingon niya, nakita niya ang isang babaeng duguan at may hawak na patalim. Bago pa man siya makatakbo, sinugod siya ng babae at siya'y sinaksak ng paulit-ulit. Nagising si Carlos na puno ng sugat at halos wala ng lakas. Pilit niyang nilabanan ang sakit at nagawa niyang makalabas ng Unit 13B. Tumatakbo siya pababa ng hagdan habang dinudugo ang kanyang katawan. Nakarating siya sa lobby at agad na sumigaw ng tulong. Ang mga bantay sa gusali ay agad na tumawag ng ambulansya at dinala siya sa ospital. Sa ospital, nalaman niyang ligtas na siya ngunit kailangan na niyang lumisan mula sa kondominium na iyon. Pagkatapos magpagaling, nagdesisyon si Carlos na lumipat na lamang sa bahay ng kanyang tiyahin sa Quezon City. Bagamat nagkaroon siya ng mas tahimik na buhay, hinding-hindi niya malilimutan ang nangyari sa Unit 13B. Sa kanyang paglisan, iniwan niya ang kondominium na may takot at kalungkutan sa puso. Tila isang bahagi ng kanyang buhay ang nawala doon at hanggang sa ngayon,
nananatili ang mga tanong sa kanyang isipan kung bakit niya narinig ang mga iyak na iyon at kung paano niya nairaos ang kanyang buhay mula sa kamatayan. So, dito na po nagtatapos ang kwentong Ang Lihim sa Unit 13B. Salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, paalam.